Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon, nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito, Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan. Ang kanyang kaningning ay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. At narinig ko ang tinig ng Panginoon, sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay Independence Day sa ating bansa. Sana pinapahalagan po natin ang ating kalayaan at ang ating kasarinlan. Pinagbuhusan po ito ng maraming dugo ng mga kababayan natin. Ngayon po na napapanganib na naman na mawala ang kasarinlan natin dahil din sa ating mga Filipino leaders na hindi pinanindigan ang ating lupain at karagatan. Ang isang banta sa ating kasarinlan ay ang China na kinukuha ang ating mga teritoryo sa dagat. Kung hindi man manindigan ang ating mga leaders, tayo ay manindigan. Ipahayag natin ang ating mga damdamin sa ating mga post sa social media. Pumili tayo ng mga leaders na hindi tayo ipamimigay sa iba at ipagdasal natin ang ating independence. Sa Huwebes, pagkatapos ng Pentecostes, ipinagdiriwang natin sa simbahan ang kapistahan ni Jesus na ating punong pari, Jesus as the High Priest. Si Jesus ay Kristo. Ang Kristo ay pinahira ng langis kasi siya ay itinalaga. Itinalaga sa ano? Sino ba ang pinapahira ng langis na itinatalaga? Ang hari, ang propeta, at ang pari. Si Jesus ay ang hari na maghahari magpakailanman na ipinangako kay David. Si Jesus ay ang propeta na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Dakila siya kaysa kay Moises sa kanyang pagkapropeta. Si Jesus ay pari. Ang pagpapari niya ay hindi galing kay Aaron. Ang pagpapari niya ay galing kay Melchizedek, ang pari na pinaghandugan ni Abraham ng kanyang ikapo. Anong ginagawa ng pari? Siya ay nagpapabanal sa atin sa pamagitan ng pag-aalay ng sakripisyo para sa mga tao. Sa lumang tipan, ang sakripisyo na inaalay ni Aaron at ng kanyang mga anak ay ang dugo ng mga hayop. Pero hindi naman ito nag-aalis ng kasalanan. Hindi naman mabubura ang kasalanan dahil sa dugo ng hayop.
Ang talaga nakakaalis ng kasalanan ay ang pag-aalay ng isang dalisay na tao. Ang inalay niya ay hindi ang dugo ng hayop, kundi ang kanyang sarili. Ito ay si Jesus. Wala siyang kasalanan, pero namatay siya para sa atin upang wasakin ang kapangyarihan ng Diablo sa kamatayan. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. Siya ay muling nabuhay. Talagang matagumpay siya sa kamatayan. Pero ang tagumpay na ito ay hindi lang kanya. Ito ay atin din. Kasi siya ay ating kapatid. Naging tulad na natin siya upang mapapanal niya tayo. Ang dinanas niya ay para sa atin. Nariningan natin sa ating pagbasa. Ngayon, matutulungan niya ang mga itinutukso kasi siya man ay nagdaranas ng pagtukso at paghihirap. Kinuha niya ang ating kalagayan at ito'y inalay niya sa Ama. Kaya ngayon, katanggap na tayo dahil sa Kanya. Si Jesus ay ang ating dakilang pari. Dahil sa nakikiisa tayo sa pagkakristo ni Jesus, nakikiisa din tayo sa Kanyang pagkapari. Nag-aalay din tayo ng mga sakripisyo. Ang sakripisyo ng buhay na matuwid. Pinabanal niya ang ating pag-aalay. Kaya sa banal na misa, hindi lang si Jesus ang nag-aalay, ni hindi lang ang pari. Tayong lahat ng mga binyagan ay nag-aalay din. Inaalay natin si Jesus at kasama niya ang ating mga pagsisikap sa buhay na ito. Nakikisa tayo sa Kanyang kabanalan, sa ating pagsisikap na maging banal at matuwid ang ating buhay. Inaalay po namin, O Diyos, ang aming buhay. Isinasama namin ito sa pag-aalay ni Jesus, ang aming dakilang pari. O Panginoong Jesus, pabanalin mo kami. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.